Sino ang Diyos Ama? Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Isang Diyos na umiiral sa tatlong walang hanggang persona. Ang buong katotohanan ng Trinity ay hindi natin maaabot ng intelektual, ngunit tinatanggap natin ito sa pamamagitan ng pananampalataya dahil ito ay itinuro sa Biblia. Ayon sa Biblia, may isang Diyos. Deuteronomio 6:4, 1 Corinto 8:6. At ang Diyos na ito ay walang hanggan sa tatlong persona, Ama, Anak at Espiritu Santo. Mateo 28:19, Lucas 3:21-22, 2 Corinto 13:14. Ang bawat persona ng Trinity ay magkakapantay at walang hanggan, walang sinuman ang mas mababa sa iba. Juan 1:1-2. Magkapareho sila ng diwa at magkapareho ang kalikasan. Kaya ng sinasabi ng Athanasian Creed, sa Trinity na ito, walang nauna o pagkatapos, mas malaki o mas mababa kaysa sa isa, ngunit ang lahat ng tatlong persona ay nasa kanilang mga sarili, walang hanggan at magkakapantay. Kaya dapat nating sambahin ang Trinity sa pagkakaisa at ang iisang Diyos sa tatlong persona. Sa pundasyong iyon, masusuri natin kung sino ang Diyos Ama. Ang Diyos Ama, ang unang persona ng Trinity at nagsisilbing pinuno nito. Siya ay isang walang hanggan, personal na espiritu. Juan 4:24. At kinilala bilang Ama mula sa nakaraan, kapwa sa kanyang anak, Juan 3:16-17, at sa kanyang piniling mga tao, Exodus 4:22-23, 1 Corinto 1:3. Ang Diyos Ama ay hindi lalaki o babae, ngunit siya ay tinutukoy sa banal na kasulatan na may mga panlalaking panghalip. Inilalarawan nito ang pagiging malapit na magulang sa kanyang mga tao, gayon din ang kanyang makapangyarihang tungkulin bilang Diyos. Ang ilang mga talata sa banal na kasulatan ay naglalarawan sa Diyos Ama gamit ang paglalarawang pambabae na nagpapakita ng kanyang maghiliw na pangangalaga at pagmamalasakit sa kanyang mga tao. Isaiah 66:13, Mateo 23:37. Kahit na ang Diyos Ama ay hindi nakahihigit sa esensya o pagiging persona sa anak o sa espiritu, siya ay nagsisilbing pinuno ng Trinity. Ang Diyos Ama ang siyang namamahala sa kalooban ng Diyos na anak at ng Diyos na espiritu, na parehong kusang loob na nagpapasakop sa kanya sa antas ng pagganap upang may sakatuparan ang kalooban ng Diyos. Juan 14:24-26, 20:21. Ang Diyos Anak ay walang hanggang anak ng Diyos Ama at sinugo mula sa kanya lamang. Juan 17. Habang ang Diyos na espiritu ay nagmula sa Diyos Ama sa pamamagitan ng anak. Juan 15:26. Bilang gumaganap na pinuno ng Trinity, ang Diyos Ama ay maunawaan natin bilang mayakda ng lahat ng mga gawa ng Diyos. Ang Diyos Ama ang lumikha ng langit at lupa, Genesis 1-2, at ginawa niya ito sa pamamagitan ng Diyos Anak, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos na Espiritu, Genesis 1:1-2, Colossus 1:16. Siya ang pinagmumulan ng lahat ng iba pang banal na gawain, kabilang ang pagpili, pagtawag, kaligtasan, pagpapabanal, pagluwalhati at higit pa. Sinasabi sa Roma 11:36, sapagkat ang lahat ng bagay ay mula sa Kanya, sa pamamagitan niya at pag-aari niya. Sa Kanya ang karangalan magpakailanman. Amen. Sa Kanyang buhay at ministeryo, regular na itinuturo ni Jesus sa Kanyang mga tagasunod kung sino ang Diyos Ama at kung ano siya. Ang mga salaysay ng Ebanghelyo, kung gayon, ay nagbibigay sa atin ng pinakamalinaw na larawan kung sino ang Diyos Ama. Sinasabi sa atin na ang Diyos ay isang Ama na lubos na nagmamahal sa kanyang mga anak. Juan 16:27. Na sa kanya dapat manalangin. Mateo 6:6. Na siya ang pinagmumula ng kaligtasan para sa lahat ng dumarating sa pamamagitan ni Jesus. Juan 14:6. Salamat po sa inyong panonood, at kung kayo po ay napagpala ng bidyong ito, huwag po kayo mahiya na ito ibahagi po sa inyong mga kaibigan, kamag-anak. Hanggang sa muli po.